Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga po sa bawat isa. Ako po si Sister Cora Pagoyan ng CRC Makati. Samahan ninyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayon umaga ay matutunghayan natin ang Numbers 10:21-32 na pinagandang Moises appeals to his brother-in-law to stay with Israel. Ngunit bago po tayo magpatuloy tayo ay dumako sa maikling panalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa araw-araw ninyong paggabay at pag-alalay ninyo sa aming buhay. Salamat po sa tapat at pagmamahal at pagbibigay ang aming pangangailangan. Dalangin po namin, Panginoon, lagi po nawa kayong nandyan para sa amin at ang aming pamilya. Kalinisin ninyo po kami, ang aming puso at patawarin ang aming pagkakamali at ang kami ay karapat dapat sa inyo. In Jesus' name, Amen. At basahin po natin ang Numbers chapter 10 verse 29-32. Verse 29. At si Moises ay nagsabi kay Hobab na anak si Remuel na Mahjeta, biyanan ni Moises. Kami ay naglalakbay sa dakong sinabi ng Panginoon, aking ibibigay sa inyo. Sumama ka sa akin at gagawan ka namin ng mabuti, sapagkat ang Panginoon ay nagsalita na mabuti tungkol kay Israel. Verse 30. At sinabi niya sa kanya, ako'y hindi paroroon kung di ako'y babalik aking sariling lupain sa aking kamag-anakan. Verse 31. At sinabi ni Moises, huwag kaming iwan. Ipamanlik ko sa inyo sapagkat nalalaman mo kung paano hahantong kami sa ilan at ikaw ay maari sa aming pinakamata. Verse 32. At mangyari na kung ikaw ay sasama sa amin, oo, mangyayari ng anumang mabuti gagawin ng Panginoon sa amin. Siya rin namin gagawin sa iyo. Ang mga talatang 39-32 ay naglalaman at paglalarawan ng isang bagay na mangyayari bago umalis ng mga Israelita. Sa bundok Sinai, kasangkot din ni Moises na sinubukan kumbinsihin ang kanyang bayaw na si Hobab sumama sa mga Israelita sa kanilang paglalakbay patungong Kanaan. Noon una, tinanggihan ni Hobab ng alok, ngunit pagkatapos ay pumayag siya sumama sa mga Israelita pagkatapos iyakatin ni Moises. Sa pag-uusap ni Moises at Hobab ay nagbago din ang desisyon niya. Sumama at nanatili kasama ni Moises ang mga Israelita. Number 1, sinabi ni Moises na sumama sa kanila dahil ano man ibibigay ng promise ng Diyos kay Moises ay nais niyang maranasan din ito ni Hobab. Number 2, nais ni Hobab makasama niya ang mga Midianites dahil matagal na din siya nakasama ng mga Israelita. Number 3, sabi ni Moises kay Hobab, huwag kang umalis. Sa lahat ng pag-uusap nila ni Moises at Hobab, ang Diyos pa rin ang may direksyon sa kanilang pagkakampo at kung kailan ang ulap ay kikilos sa atin po nabasa na si Hobab ay nagkaroon ng pagbabago ang isip at nanatilis kay Moises at kasamang paglalakbay papuntang lupang pangako sa Kanaan. Sa atin pong nabasa ang ulap ng guide, si Hobab ay ginamit ng Diyos upang tulungan ni Moises sa kanilang wilderness journey at kung ating pagtutuunan ng pansin, tinutulungan din ni Hobab ang kanyang sarili na makasama siya sa blessing ng Diyos sa mga Israelita. Ang life lesson sa ating nabasa ay pagbabago ng isip ng Hobab ay tamang pagpili na siya ay sumama kay Moises papuntang Kanaan. Tayo sa ating panahon ay nagkaroon ng pagbabago sa isip, puso na tayo ay tumanggap sa Panginoon. We made the right choice when we accept Jesus Christ sa ating puso. Bibigyan tayo ng Panginoon Jesus na nagkaroon ng pagbabago ng isip ang ating siyang hayaan na manguna sa ating buhay at magkaroon tayo magandang relasyon sa Diyos. Tayo po ay dumako sa aking closing prayer. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa inyo mensa at pinakarating sa amin sa pagsama ninyo sa amin, pagbulay-bulay ng inyong salita
Dalangin po namin at may pamuhay namin ito at may isang katuparan araw-araw naming pamumuhay. Salamat po sa lahat-lahat. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating panggulay-gulay ng ating salita ng Diyos sa ating puso dahil lubos na kaunawan natin dito. Huli po nating samahan bukas ang pagnilay ang kanyang salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyo i-share ang video na ito upang kayo rin ang maging mapagpala sa iba. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga.